Ano daw ang gradong gusto nyong ibigay? Ano ang pinakagusto nyong ginawa? Ang gulo ng tanong mo. Ano ang gustong-gusto mong sa nagawa ni PRRD itong 4 na taon? Good day and welcome to Donmar TV News Channel. Mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Sige nga ho, ano po ba ang gusto ninyong ginawa ni PRRD ngayong 4 na taon? Hulaan nyo. Ako meron ako sagot pero kayo muna. So ano nga po, yung tanong ko, di nyo na sinagot. Nakipagkwentuhan na kayo sa akin. Anong trip nyo? Ako, pinaka-trip ko ito ha. Sagutin ko lang tong tanong na to. Dadaling ka sa Senado ng YouTube. Alam, patatawag ako, wag naman! Kasi hindi ako magsalita na, Your Honor, Your Chairman. Baka mamaya maano ko doon ha. Ayoko pa na makontempt. Baka matawag ko si Entobero. Ontiveros, parang awa mo na. Yung utak mo, ilagay mo naman sa kukote mo. Baka matawag ko siyang ganun, maano ko. Ano yan? Pakikulong. Ayoko na mamakulong doon sa Senado. Wag naman ganun ha. So ganito, sige. Anong favorite nyo? Ako ito, kung meron man akong nagawa. Ayan! Ay panalo si Kuya. Si Inet 2010. Build. Palakpakan. Honestly, wala akong believe noon kay kay Sek Mark Villar. Bakit? Kasi syempre, alam mo yun, kaya lang naman yan nilagay. Di ba? Tama, naalala nyo nun? Kaya naman lang yan nilagay dyan kasi tumulong sa kampanya ni Presidente si Villar. O, di ba yan yung mga sinasabi ng tao noon? Kaya pinilagay si Mark? O, di ba? Pero ngayon, tingnan mo, tahimik ang tao. Hindi nagsasalita, hindi palaban. O, kilala ko yan si Sek Mark. Kilala ko yan personal. Kilalang ng Mocha Girls yan. O, noong una, wala akong believe dyan. Aba. Pero, mantakin mo, ngayon, yung mga bridge, mga skyway, hindi yung tumenga. Kahit may pandemic, tuloy-tuloy. Tapos nung nakita ko yung Stop Corruption, isa pa yon. Nakita mo ngayon sa EDSA, sabi ko, ang ganda naman nito. Kasi alam mo, unang reaction ng mga tao, lalo na yung mga nagpunta sa ibang bansa, unang reaction nila, parang ibang bansa na yung EDSA. Bakit? Nasa gitna na ang paradahan. Hindi pala. Nasa gitna na yung papara yung mga bus. Kasi sa Amerika, tanda ko noon, ha? Nung nagpunta ako, lalo na doon sa LA at saka sa San Francisco, sa LA yata yun. Pambihira, naligaw ako. Sabi sa akin nung tita ko, yung mga tao doon, sumakay ka lang ng bus dyan, may schedule. Ito, para naman akong tanga, binigyan niya ako ng papel, may schedule. Lakad ka dyan. Lakad ka lang dyan sa kanto, meron dyan. Lakad ako, abang ako ng bus doon. Aba, pambihira, walang tumitigil sa harap ko. Muntik ako nasabihan yung tita ko na, oy tita, fake news ka! Yung pala, yung bus nandun sa gitna. Hindi to biro hindi to biro. Tapos sabi ko nga, bakit kaya nasa gitna? Nagalit pa ako noon. Sabi ko talaga, nagalit pa ako noon. Bakit nasa gitna yung bus? Naiinis ako. Meron palang prinsipyo yun. Kasi kung nasa kanan, di ba? Pagkakanan yung mga sasakyan, nakaharang yung bus. Iba pag nasa gitna. Ngayon, nasa gitna na yung bus natin. Palakpakan. Isa pa yan sa gusto ko, yan ginawa ng DOTR. Ito sabi nila, T-Flex, Manila to Baguio, 3 hours na lang, pinaka-the best na ginawa ni. Ay, nako. Naalala ko yan. Totoo, promise, naalala ko yan. Pupunta kami ng Baguio, inaabot kaming 12 oras. Hindi to biro. Kasi kaya naman 12 oras, pambihira. Jeep ang sinakyan namin. Hindi to biro May youth camp kami. Ano kami nun? Advance party kami nun. Kasi mga musikero kami, advance party kami. Ang hinayo sa amin, jeep. Basta. Jeep. Yung mga saraw. So, siyempre, nakakapagod doon. Nakakaano yung sa likod. Wala pang T-Flex nun.
Dapat usually mga 6 to 8 hours ang biyaheng papuntang Baguio noon. Inabot kami ng 12 oras kaka-stopover. Ngayon, ang Baguio, going to Baguio, 3 hours na lang. Grabe, sabi ko naman, panalo. Tasty Island Greens, salamat sa $5. Di ba sabi ko nga tapos sasabihin mo walang ito 6 na taon pa lang, actually 4 na taon pa lang si Pangulong Duterte, 4 na taon pa lang na yung tinengga mula nung panahon ni Marcos hanggang nung panahon ni Pangulong Duterte walang nagawa ni isa. Meron si Pinoy daw, yung Skyway. Ewan ko kung si Pinoy pa ba yun eh. Baka nga si Ramos pa yun eh. Di ba? Sabi ko nga ang dami-dami. Yan. Boracay. Correct. Isipin mo, binaboy ang Boracay. Nalinis. Ano pa nga, di ba? May fake news pa sila nun. May fake news pa sila. Sabi nila, tatayuan ng mga casino yan. Tatayuan ng ganire-ganire. Ano nangyari? Ayun, nagpunta si Pangulo. Binigay dun sa mga local doon yung mga lupa. Wala nag-emphasize niyan. Pero pumunta si Pangulo doon. Binigay yung mga titulo ng lupa doon sa mga nakatira doon. Mantakin nyo, ginawa ng isang pangulo yan. Supposedly, ibibigay daw sa mga nagtayo ng kasino dyan. Yan ang sabi ni Sabi ni sabi ni Trillanes. Manila Bay at Boracay. Pero sana, may suggestion ako kay kaya lang di naman nakikinig yun. May suggestion ako kay Mayor Isko Moreno. Sana magkaroon siya ng Manila Bay Patrol, parang something like that, na talagang may mga pulis doon, bawal, yung tipong papasyalan ng tao yon. Ayoko ng banda-banda na naman doon ha, syempre wala naman ngayon. Pero yung tipong pwede na mag-jogging yung mga tao doon, safety na, bawal yung tumambay, bawal yung, hindi naman I'm not against sa mga namamalimos ha, pero kasi, ang masama ho kasi doon, kasi ang problema ko dyan, yung kumain sila, doon na kumakain, tapos the same time, doon na rin umiihi. Kaya tuloy pumapanghe. Doon na rin dumudumi yung iba sa gabi. Kaya sana baka pwedeng merong rumorondang patrol 24 hours doon sa bay, tas liwanagan, para gabi pwedeng pasyalan ng tao. Kasi nagawa ni Mayor Isko yung yung sa bridge. Baka pwede niyang gawin doon sa Manila Bay. Ang ganda nun. Isipin mo. Alam mo yung Corniche? Totoo, yung Corniche sa Qatar. Naalala ko nun. May Corniche sa Qatar nga ba yun? O sa Dubai. Basta, meron doon sa Dubai saka sa Qatar, yung papasyalan mo by the beach, may doon nagja-jogging yung mga tao. Ang ganda doon. Sana ganun gawin ng Manila Bay. Kung ako naging naging mayor. Joke lang. Wala akong pangarap. Sisingilin pa ako ng mga tao. Paano na yung tax namin? Sa inyo na yung tax nyo. Gold Coast Block salamat ha. Good morning John Jensen from Gold Coast. AU, ano yung AU? Ano yung AU? Australia, tama. Gold Coast, Australia. Thank you very much ha. Honey Moko, 610. Salamat po Honey Moko. Honey kita. Ang gandi mo. Sa Qatar po yung Corniche. Ayan. Pero alam ko kasi meron din sa Dubai nun eh. Meron din nun. Alam ko sa bawat Middle East country may ganun yung takbuhan. Takbuhan na jogging. Lahat ng Arab nation may Corniche. Sabi ko sa inyo Kala nyo kayo talaga Hindi ako tatanga-tanga. Boss Banat, pa-shoutout from Romy de Rosario. Si Sir Romy. Yan yung nakilala namin sa Texas. Tama po ba? Kilala ko pa yan. Naalala ko pa yan. From Ate Grace. Sana ganun gawin sa Bahrain meron din. Oo. Tama. Sa Bahrain meron din. Bahrain. It's not Bahrain. Bahrain. Kailangan may kasamang plema kasi pag Bahrain. Ganun. Dubai the walk po yun. Okay. So yun lang. Jumeirah Beach. Sana may ganun sa Pilipinas. Yung passport 10 years. Tama.
Tama din yan. Gusto ko din yan kasi isipin mo pabalik-balik ka pa naman sa ano. Hindi ko nga magets kung anong sense nung pabalik-balik ka sa DFA. Tapos natatakan na yung ano mo, 'di ba? Kunwari, may binigyan ka ako, kailangan ko na mag-renew ng passport ko mga 2022 ata I think. Eh yung 5 years yung ano ko, ay 10 years nga ata. 5 years ata yung Japan visa ko, multiple entry. So mawawala na yung visa ko. Kailangan bit ko pa yung luma ko pag piniresent ako ng bagong passport, di ba? Ay nako. Yun lang naman, kinikwento ko lang, ha? Ayun lang. So ano pa? Sino pa ang gusto ninyo? Ano pa ang gusto ninyo ginawa ng ating pangulo? Oh. Sige na. Kasi yung iba kesyo may failure pa daw sila. Sandali, balikan natin yung mga magandang ginawa ng presidente, ha? Free education. Yung mga nagrarally. Oo nga eh. Kaya lang kasi baka sabihin nila, yung free education naman, ano naman yan? Batas yan na pinasa ng Kongreso kaya ng legislative, baka sabihin nila ganyan, di ba? Kaya mahirap. Biga na si PRRD. Yung laglag bala, oo, wala na. Tama ka, isa yan, kasi grabe yun, ano? Ultimong laglag bala? Pinagtripan nila sa airport? Ano ba namang klase yun? Sabi ko nga, subukan nilang gawin sa akin yun. Ay, nako. Sasampalin ko talaga kung sino man yun nandun. War on drugs. Oo, marami yan. Marami talaga yan marami tayo nakakausap dyan na talagang sabi tumahimik na. Although, hindi mo talaga ma-eradicate totally yan. Pero marami, ngayon, hirap na sila magbenta ng droga. Ilonggo ka ba? Dili man ako Ilonggo. Ilocano man ako. Yan nga, puro bill. Ano pa ba? Fight against drug, 5 years license. Tama. T-Flex, airport sa Bulacan. Okay. No one is above the law. Ayan. Totoo naman eh. Ayan na, ang dami-dami. Di ba? Huli mga big fish. Nga, sinasabi nila na mga namamatay lang daw na durugista. Hello, meron nga akong kilala. Ayoko na lang banggitin eh. Ang inantong kakilala kong to, mahilig kumuha ng artist to. Totoo to, walang biro to Kilala siya ng mga artist, lalo na ng mga stand-up comedian, mahilig silang kumuha. Hindi namin alam kung ano trabaho nito, pero bakit sabi namin hindi naman siya politiko, pero basta marami lang siya. Una-una, pag pumunta ka sa kanilang lugar, napakarami niyang security. Nagtataka kami kung bakit. Ang dami niya, laki-laki ng bahay doon. Tapos, mamulat-mulat ako, napanood ko sa news, tigok na. Mag-asawa sila. Kilala to ng mga artist kasi mahilig siya magdala ng mga artist doon sa lugar nila. Nagpapa-concert ng libre. Tapos tigok na. Yung pala drug lord. Ayan, sabi nila, nakulong si Dilima, ABS-CBN shutdown. Palakpakan. Subway. Oo nga eh. Alam mo, alam nyo ba sinisimulan na yung subway? Hindi nyo lang nakikita kasi nasa ilalim ng lupa. Pero sinisimulan na yan, ginagawa na yan. Kaya lang, sana talaga yung susunod na Pangulo, no? Wag din korap. Parang awa nyo na. Kasi, hindi naman, syempre, mahirap naman talagang trabauhin ng subway. So, it will take time. Lalagpasan yung 2022. So, naku, sana hindi mapigilan yun. Pangalawa, alam niyo yung gagawing walkway sa EDSA. Dati medyo ayoko yan, pero ngayon okay na din pala. Bakit? Aircon pala eh. Yung walkway. So from Cubao, matatapos daw ng 2022 yung some parts. Gusto ko yun. Promise, kung talaga matupad yan, maglalakad ako dyan. Kasi exercise yan eh. Diba? Nahuhuli ang yun. Ang dami, Manila Bay, Cavite, Laguna Expressway. Ang dami talaga. At in 4 years yan, ha?
Alam mo, sa totoo lang nga, siguro lang kung wala itong pandemic nito, mas marami pang nagawa. Kaya lang talagang nagka-problema tayo sa pandemic na ito eh. Grabe o kasi. Wala pa yung national ID para sa OFW, hindi lang sa inyo. Ayan ang sanang hinihingi ko. Eto, sabi nga, ano doon? Cross fingers ba yun? Cross my eyes? Ayun. Cross my eyes. Ano yung dulik? Promise ko sa inyo, bukas, pag natuloy yung interview natin kay Senator Bongo, huwag kayong maingay. Sabihin ko sa kanya, Senator Bongo, ano na nangyari sa ID? Yan ang inaabangan ng mga Pilipino, yung ID, national. Dalawa lang ang inaabangan ng Pilipino, yung national ID tsaka yung internet bumilis. Baka naman pwedeng sabihin ni Pangulong Duterte sa SONA niya yun, yung national ID tsaka internet. Yan talaga ang kailangan ng bansang Pilipinas. Sasabihin ko sa kanya yan bukas. Bukas na natin sabihin, ha? Huwag ngayon, okay? Okay? Bukas na. Huwag niyo sasabihin na sinabi ko sa inyo, ha? Ilan lang naman tayo? 6,000 lang naman tayo, di ba? So, bukas na yun, okay? Yun lang naman. Maraming pong salamat. Thank you very much. Ako po si Banat Bay.